Okay, so magandang tanghali sa inyo mga buddy. Welcome back sa isa na namang reaction video. Ito pa rin yung ating damit at nagpi-premiering pa yung ating isang ka-upload na video. Ito na naman tayo, sumasalang na naman tayo para sa isang episode ng ating reaction video. So bago tayo magsimula mga buddy dito sa ating topic na ating pag-uusapan, mag-shoutout muna tayo dito sa ating mga kababayan na nakapanood nitong ating isang interview sa mga OFW dito sa Riyadh. So shout out dito kay Randy Hungko, Reynaldo Manipon, Marilyn Abalos, Adora Sumagi, Jenny A, Brian Villanueva, Jed Musa, Daria Tularan, Fabiola Macario, Reynaldo Jr. Indilab, Just Love, Joel Carino, Yenny Panlaki, Rolanda Whitehead, Miguel Almeda, Nora Ontog, Fortunate Tuber, Michelle Angeles, Ronnie Caberto, Angie Santos, Constancio Caballero, Pedro Galicia, Alia Loberio, Canas Zoen Landscaping, and OFW Josh TV. Okay, ito na buddy, pag-uusapan natin. Iboboto nyo ga si Raffy Tulfo bilang senador? Digay nag-file na siya ng kanyang Certificate of Candidacy kahapon. Pero dito sa ating inilabas na poll, no, dito sa ating YouTube channel, makikita nyo ito sa ating community, ang pumapabor lamang or ang boboto lamang sa kanya ay nasa 15%. So ito ay meron ng 1,100 votes at yung hindi boboto kay Raffy Tulfo ay nasa 85%. Bakit kaya? Bakit kaya? Basahin natin itong mga comment dito ng ating mga kababayan upang sa ganun na may malaman natin kung ano yung opinion nila sa pagtakbo ni Raffy Tulfo. Tumuloy talaga magkandidato para ipakita di siya natitinag. Grabe, hambog sa Senado kung mananatili ito para itong si Tridiling against sa gobyerno, kampi ibalik ang mandurugas na ABS. No to this man, sabi ni Rand. Hanilin Biso, one mistakes is damage your personality in your whole life. When you lose your trust, so hard to take it back. It might be you lose it forever. Yun. Kapag wala doon tiwala, mahirap na nga naman ibalik. A big no, sabi ni Robert Cruz, dahil ayaw kong mabalik muli ang ABS-CBN. No, kahit barangay tanod, no pa rin. Bust 29, ang ating kagalang-galang, pinagpipitagan, kalugod-ugod, kapuri-puri, kamahalang, pinakamamahal, pinakabubuting, lovely President Digong ang magsasabi kung sasabihin niyang iboto natin si Raffy Tulfo. Mabuhay po kayo, lovely Digong. Sabi ni Marxie, parang tatakbo lang siya para gumawa ng paraan ibalik yung isang kumpanya na umiwas magbayad ng buwis at may mali-maling papeles. May punto, no? Victoria Alcantara, balimbing, yumaman lang lumabas ang tunay na kulay o gali-gani din sa pera. Dapat lang wag iboto ng taong bayan, hindi para sa masa kundi sa ABS-CBN. Reynaldo Jr., sabi niya, hindi buddy, alam ko na ang totoong dahilan. Malaki respeto kay Raffy Tulfo, kaso after ang ginawa niya, nawalan ako ng gana. Buddy, God bless. So ito, marami pang mga comments dito, pinapahayag ng ating mga kababayan. Hindi po sa atin galing yan, ha? Baka po kayo ay malito, baka sabihin naman nyo, bakit nyo naman tinitira si Tulfo? Pinapahayag lang natin kung ano yung gusto na sabihin ng ating mga kababayan. Panoodin natin mga buddy, itong kanyang pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Yan, habang nakaupo siya at naghihintay. Panoodin natin mga buddy itong kanyang pahayag. Sa loob ng mahigit 2 dekada ko po sa public service bilang isang broadcaster na nakakaharap at nakakausap ang mga kapuspalad nating mga kababayan. Madalas kong napapansin sa kahit anong klaseng laban, palagi silang nadidehado at mabilis na nalalampaso ang kanilang mga karapatan. Teka, meron ako ditong reaction sa sinabi niyang ito. Kung natatandaan natin doon sa kanyang programa, yung sundalo na tinawag niyang duwag, yung teacher na gusto niyang patanggalan ng lisensya, si Tekla na nadiin. Diba ito mga ito karaniwang tao din lang. Karaniwang tao na dahil sa mga reklamo sa kanila, hindi sila nabigyan ng sapat na hustisya. Kumbaga, wala naman sa korte nangyari, kundi dito lang naman sa programa ni Raffy Tulfo. Napahiya sila, inalipusta. Kahit patay na nga yung sundalo, ang dami pa rin ng babash. Di ba? 'Di ba ito mga ito karaniwang tao? Ano 'to sinasabi ni si Raffy Tulfo?
So sigurado kaya tayo na kapag nakaupo siya sa senador, ganito yung gawin niya, na magkakaroon ng pantay, no? Pantay na karapatan, yung batas na para sa mahihirap. O baka naman igaya niya rin lang sa kanyang programa na kung saan, kung sino yung unang lumapit, yung nagreklamo, kahit na walang kasalanan yung inireklamo or kahit na inosente, sigurado madidiin din at sigurado mapapahiya, makakalkal yung personal na buhay at may ibahagi sa buong mundo yung istorya ng kanyang buhay. So kahit na walang kinalaman or walang kasalanan yung inireklamo, dun sa trauma na matatanggap niya dahil nga televised, no, nationwide, sa buong mundo yung kanyang problema, yung nagrereklamo sa kanya, pati siya kawawa. So sana yung sinasabi dito ni Sir Raffy Tulfo pangatawanan niya, baka na naman kasi ala Raffy Tulfo in action na naman yan, at yung mga mahihirap o yung mga karaniwang tao ay hindi mapoprotektahan. Lalo na kapag mayayaman at makapangyarihan ang kanilang nababangga. Kaya madalas nating marinig mula sa kanila ang sigaw na hindi patas ang batas. Hindi patas, ibig sabihin bias. Di ba bias din naman to si Raffy? No? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero may mga tinutukan siyang problema na idinulog sa kanya na sobrang bias niya. O kagaya ng pulis, no? Yung police colonel na sabihan niya ng you are a weak leader. O di ba hindi naman niya kilala yung pulis? At base lang doon sa reklamo noong isang babae na kung saan ay tinangay daw yung anak nung tauhan ng pulis, pero nung kinakausap na ni Raffy Tulfo itong police colonel na to, at nagpaliwanag naman na ginagawa naman yung kanyang trabaho, isabihan ba naman ng weak leader? Now, yung ganito klase mga pangyayari, hindi dapat natin pinapayagan na mangyari sa ating lipunan. Tapos nung bandang huli, humingi rin siya ng pasensya doon sa kanya nasabi, doon sa pulis. Kung babalikan po natin ang sinabi ni dating Pangulong Saysay, he who has less in life should have more in law. Ibig sabihin, ang mga kapuspalad natin mga kababayan dapat kailangan ng mas sapat na proteksyon. Tama ka dyan, Sir Raffy. Dapat yung mga kapuspalad ay talagang mas kailangan ng proteksyon ng batas. Diba? Ito naman ang kasalukuyan nangyayari. Ang problema nga lamang, yung mga kaso na kung saan involve yung mga mahihirap, yung mga mayayaman, minsan nasa-sensationalize. At kahit na ginagawa ng gobyerno, kahit na ginagawa ng isang ahensya yung kanilang trabaho, dahil nga may mga propaganda na ganito, sila'y napapasama kahit na sabihin pa na yung batas na kanilang sa ating batas. At yan po ang isang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Hindi kaya dahil sa ikaw ay nakipag-alyado na sa ABS-CBN at ang isa mong misyon pag ikaw ay nakaupo bilang senador ay buksan muli ang usapin na yan at ikaw ay pabor para mabigyan uli ng prangkisa itong ABS-CBN. So yung bang video na lumabas na kung saan ikaw ay nasa ASAP at sinasabi mo nga na kayo magsama-sama para mas malakas, di ba? Isa na yung patunay na talagang ikaw ay pinatatakbo ng makinarya ng ABS-CBN. Okay, so yan, narinig niyo po yung pahayag ni Sir Raffy Tulfo. Pero nasa sa inyo mga buddy, nasa sa inyo mga kamay, nasa sa inyong mga boto kung ibibigay nyo ito kay Sir Raffy Tulfo. Kayo na lang ang humusga, kayo na lamang ang bahala na tumimbang ng sitwasyon
base na rin dun sa mga napapanood ninyo dun sa kanyang YouTube channel, kung paano siya mag-handle ng problema, kung paano niya gawin or paano niya bigyan ng hustisya yung mga tao na agrabyado, yung mga tao na nagrereklamo. Kayo na pong bahala kung ito ba ay kayang gawin ni Sir Raffy Tulfo pagdating niya sa Senado. Well and good, pero tayo po ay dapat maging matalino na sa pagpili ng ating kandidato. Hindi porke po may karanasan na sa public service, naging isang broadcaster or naging isang journalist, ay basta-basta na lang tayo babanat ng boto at ibibigay natin yung tiwala sa kanya. Nasa sa inyo po yan mga buddy. Timbangin po ninyo yung mga nangyayari. Kasi sa akin para sa akin, yung opinion ko, noong napalabas yung video na yon na dinilit nila, doon nagsimula ang lahat Doon nagsimula na masira siya sa kanyang mga subscribers. Alam naman natin na karamihan sa subscribers niya ay diehard Duterte supporters yan. So siguro kaya malakas na rin ang loob niya tumakbo dahil nga sa 22 million or 21 million na subscribers niya. Pero tandaan natin, hindi lahat ng mga subscribers na yan ay botante. Hindi lahat ng mga subscribers na yan ay boboto sa kanya dahil lamang subscribers niya or nagpa-follow sa kanya. Matalino na po ang mga tao ngayon, mga buddy, matalino na. Kaya tingnan natin, abangan natin itong kabanata sa buhay ni Sir Raffy Tulfo, kung ito ba ay makakapasok sa Senado at makakapaglingkod sa bayan. Tingnan natin kung ano yung magiging mga kaganapan sa mga susunod na buwan kapag nga ito ay nagumpisa na yung kampanyahan at nagkaroon na ng botohan at nandiyan na resulta. Tingnan natin kung mananalo or makakalusot itong si Sir Raffy Tulfo. So muli, ito po si Iman Supremo. See you next time mga buddy.